Alam mo, Trillanes, dalawang tao lang sa mundo eh. Tao na walang prinsipyo. Palutang-lutang lang at yung tao may prinsipyo. Ikaw, wala kang prinsipyo. Kung saan-saan ka lang nagpunta. Kung ano-anong kausa pinapasukan mo. You do not have the simple lang yan, prinsipyo. Pag wala kang prinsipyo, in the eyes of the public, you're That's true. nothing but harapin mo ako, tuhan mo ako sa Davao, basta natulog ako, sabihin mo, gisingin ako. Magharap tayo. Particular segment, yung nilift ko na excerpts, maliwanag yung sinabi niya na talagang ginamit niya yung intelligence funds para patayin lahat, sabi niya. Tapos yung mga uri ninyo, probably referring dun sa mga aktivista, pinatigok ko talaga. Sabi niya, yan ang totoo. So kung maganda, video will speak for itself. At tapos itong significance niyan. Nung in the course na pagkakalap namin ng mga ebidensya laban sa kanya, dun sa original information or communication na sinabit namin, marami kaming nakuha na mga public pronouncements niya when he was president. No, na talagang I don't care about human rights. My order is shoot to kill. So maliwanag, definitive yung mga pagpatay. Ganun. Pero itong video na ito yung first time na nakuha namin doon para sa Davao City na kino-cover. Kasi covered tayo ng ICC jurisdiction at nag-decide na yung Supreme Court ng Pilipinas tungkol dito. Noong November of 2011, when we ratified the Rome Statute, hanggang nag-withdraw, effective yung withdrawal natin noong March of 2018. So yung period na yan, covered tayo. Yung 2011 to 2013, ang mayor dyan si Sara Duterte, no? Siya yung mayor dyan. Tapos yung 2013 to 2016, mayor si Rodrigo Duterte. Tapos presidente naman siya ng 2016 to 2018. So yan yung covered ng ICC at yun yung iniimbisigahan. Marami kaming videos tsaka documentary evidence tungkol dun sa EJ case na nangyari nung presidente siya. Meron naman kami mga testigo na ipresenta sa ICC tungkol dun sa pagme-mayor niya, no? 2013 to 2016. Pero itong video na ito yung maliwanag na nung Davao City Mayor siya, ginawa rin niya itong EJ case. Buo na. Dati kasi may testigo lang kami na nagsasabi na yung sa EJ case. Ano? Although public knowledge natin yan din sa Pilipinas na ginagawa niya, pero for the purposes ng ICC, wala. No? Meron tayong nung presidenta siya, pero maliwanag dito na mayor pa lang siya. Kaya na-establish natin yung pattern of behavior niya. So, ano na to? This is an open and shut case, sabi ko nga. Kasi maliwanag na maliwanag yung ebidensya. Yes, nasubmit na po natin yan sa ICC at tinanggap na po nila. On the day na inilabas natin yan, no? Na nilabas ko yan sa public, doon na mismo, same day, pinadala natin. Sa tansya ko po ay hinog na ito. No? They have everything they need. So we'll just have to wait kung kailan yan, no? Pero hinog na yan at this point in time kasi we filed it nung around June of 2017. So more than 6 years na ito. Kaya yun. Bali dalawang listahan yan, no? Kasi yung una, yung kay Attorney Jude Sabio, the late Attorney Jude Sabio. So we were working closely with him. Siya yung nag-file. Tapos yung sa amin, supplemental communication. Ano to? May listahan doon. Yung mga
police officers na involved, na mga na-identify. Tapos may mga ilang political personalities. Pero after that, nagkaroon na nag-start na ng preliminary examination yung ICC nung February of 2018 ay nag-start na sila ng pag-research nila ng sarili nila, nag-imbestiga na sila ng sarili. So lumaki. So hindi na namin alam kung sino talaga yung i-issuehan ng warrant eventually. Meron din kasing mga personalities na i-issuehan ng what's this? Summons. Yan. Pagpapaliwanagin sila, no? Pagpapaliwanagin sila kung sila ay sangkot, paano nila didepensahan yung sarili nila. Kaya nga nabalitaan din natin diyan na isang sa ni-report ay kasama si Vice President Sara Duterte doon sa baka i-issuehan ng summons. Kasi siya, she was the mayor from November 2011 up to June of 2013. Na tayo noon, member na tayo ng ICC noon. Kaya yung mga panahon na yon na may AJK sa Davao ay covered pa rin yon. So baka, I'm not saying she will be issued summons, pero baka issuehan din siya ng summons. Automatic na yun siya, siya yung nag-implement. Ang nangyari, nag-policy pronouncement si Duterte na patayin, kill, di ba? Gano'n ang pronouncement niya. Tapos in-execute ng kanyang PNP chief. Kaya sila yung automatic. Kung may automatic na i-issuehan ng warrant, sila na yon. Ngayon, meron ding mga ibang impormasyon na lumalabas na kasama din dyan si Senator Bongo. Kasi siya yung, according dun sa mga testimonya ng ibang mga testigo, isa siya dun sa mga nagbababa ng order, which is not difficult to believe kasi nakita naman natin yung relationship nila nung presidente si Duterte. Talagang nandun sa tabi niya si Senator Bongo na binibigyan niya ng mga utos kung ano man. Well, hindi ko napapangunahan yun, pero merong previous cases na gano'n, na isang komentarista sa radyo, sa isang African country na inuudyukan niya, dinidepensahan niya yung mga crimes against humanity na kinukumit nung presidente ng bansa na yun, at siya mismo ay nakasuhan. Naging part nun. So kumbaga pwede, it's possible na may mga nakakasuhan. Andiyan na naman siya. Akala ko nanahimik na yung tao na yan. Andiyan na naman siya. Nag-iingay na naman. Matagal na niyang iniingay yan 2016 pa niya iniingay yan. Hanggang ngayon. Iniingay pa rin niya yung ICC niya. Ingay lang yan, ingay. Kilala man niyo si President Duterte, mahilig yan sa figure of speech, di ba? Pumatay. Anong pinatay niya? Is it the person itself? Or the cause? Or the instrumentalities? I'm not defending. I'm not answering you as a lawyer of the president, the former president. Sa akin lang, kilala ko lang kasi siya kung paano siya magsalita. Ang pwede mangyari kasi dyan, pag lumabas yung international warrant, pwede i-request ng ICC na i-implement siya ng Interpol. Ang lapit lang ng Interpol dito yung headquarters ng Interpol nasa Hong Kong. Na-implicated sa crimes against humanity. Maghingi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo
winaldas ang pera namin. And I will demand the COA, because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipino. Ikaw, Franz, kayo nga komunista dyan sa Congress. Yung mga left, how did you spend the money all this year? Iwaldas ko yung discretionary fund ko, intelligence fund. Ganito kaya, you know the history of Davao. Nandiyan si Pastor. Kayo lahat, you're a living witness. Now maganda ang Davao. How did it came about? How did it flourish? Kinain ko yung intelligence fund. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat.